Nako, siguro maganda ngayon na pag-usapan. At talagang, di ba katulad ng sinabi ko nung huling hearing namin kay Secretary Cusi, I think it's high time that we finally decide kung ano bang gagawin natin sa Bataan Nuclear Power Plant. Gagamitin ba natin to? Or isasara na natin tuluyan? Kasi tandaan natin na every year gumagastos pa rin tayo para ma-maintain itong planta na ito na walang napoproduce na kuryente. So, kumbaga, it's high time na decision na natin. Ma'am, pagkatapos ng mga explanation o yung mga presentation kanina, ano po masasabi niyo? Convinced po ba kayo? Ako, syempre, there's always two sides to a story. And today, nakita natin at narinig natin yung posisyon na sa pagbukas ng Bataan Power Plant. So, sabi ko kay Senator Sherwin, baka maganda sa susunod na hearing, pakinggan naman namin yung mga grupo na medyo hindi sang-ayon sa pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero sa inyo, ma'am, sa inyo po? Ako sa akin kasi offhand yung pagbisita ngayon, sayang. Kasi nandiyan na yung plante. Ang didesisyon na lang kung gagastusan ba to para mag-operate o hindi. But the structure is already there. Nakita niya naman din sa presentation kanina yung mga ASEAN neighbors natin like Vietnam. Kumbaga, nasa planning stage sila sa pagbubukas ng nuclear power plant. Tayo, meron na tayong nakatayo na, paanda rin na lang. So much better na paanda rin to kaysa bumili ng bago? Hindi. Tignan nga natin yung option kasi I think kailangan din malaman magkano ba yung totoong magagastos. Kasi yung sinabi kanina din sa briefing, it was a 2010 study. 2016 na ngayon. So baka kailangan i-update yun. Baka it's not the same amount anymore.